Tiyanggian ng exotic birds, legal o illegal sa pagtitinda. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kabi. Welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers po kayo or napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan ay humingi po ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So mga kabi, alam naman natin na karamihan sa atin na nakakabalita na tayo na merong tiyanggian, lingguhan, may bentahan sa tiyanggian ng mga exotic birds, sa palengke merong bentahan or sa mga bawat lugar na nagtitinda ng mga exotic birds. Legal ba ito or illegal sila sa pagbebenta? So, yun po yung ating pag-uusapan. At bigyan din natin ng reaction at komento ang tanong ng ating kahabi na si Loy Da Vinci. Bakit sa Bulacan Pet Market walang mga permit pwede magbenta? So yun po yung isa nating kahabi na napuna niya na bakit sa isang area, tinukoy niya yung lugar sa Bulacan at Pet Market na wala mga permit ay pwede magbenta. So, pag-aaralan natin yung mga ilang posibleng dahilan kung bakit may mga nagbebenta na tila hindi nahuhuli. So, kung ang tinutukoy mo ay mga nagtitinda ng exotic birds sa mga tiyangge o sa palengke, sa Malabon, Bulacan o ibang lugar na ibig sabihin, hindi ibig sabihin na hindi sila nahuhuli. Ay legal na ang kanilang ginagawa. So ibig sabihin, pag hindi ba sila nahuhuli ay legal na ang kanilang ginagawa. Sa Pilipinas, ang maraming exotic birds species ay sakop ng Republic Act number 9147. Ang mga regulasyon ng DNR ay para maging legal ang pagmamay-ari, pagbibreed at pagbebenta ng maraming species. So yun po ang dahilan kahabi kailangan sumunod tayo sa Republic Act 9147 para sa mga regulasyon ng DENR at para maging legal tayo sa pagmamay-ari, pagbibreed at pagbebenta ng mga species. Kailangan maipakita ang legal na pinagmulan ng mga ibon at mga kaukulang dokumento gaya ng Certificate of Wildlife Registration. Ito yung CWR, Wildlife Farm Permit, WFP o ibang permit depende sa sitwasyon. So doon sa topic natin, sa tiyanggian ng exotic birds, legal o illegal sa pagtitinda, may mga ilang posibleng dahilan kung bakit may mga nagbebenta na tila hindi nahuhuli. So una-una po, maaaring may permit at dokumento sila ngunit hindi ito naka-display. So yun po maaari, hindi naman natin sinabing lahat may permit. Hindi naman natin sinabing lahat ay walang permit na nagtitinda sa tiyanggian. Maaaring meron silang permit or dokumento ngunit hindi naka-display. Ano ibig sabihin yan? Kailangan ba pag nagbenta tayo ay naka-display yung mga permit natin? Pwede rin. Pero meron mga breeder natin or mga seller na nakatago lang yung kanilang permit. At meron din namang pag may bumili, doon lang sasabihin na include na po yung mga dokumento ng ibon na inyong iakabil. So yun po ang nagiging sitwasyon. At hindi po lahat ng nagtitinda sa tiyanggian, sa pet market o sa mga lugar ay wala ng mga permit. Meron din naman po tayong nakikita or nababalitaan na may mga nagtitinda sa tiyanggian na meron din namang permit. So legal naman yun pag ganun mayroong mga permit. Pangalawa po,
maaaring hindi pa sila nai-inspect o wala pang reklamo laban sa kanila. Posible po, di po ba? Yung sa Tianggian, sa palengke, sa mga lugar, kung may nagtitinda ng mga exotic birds, maaaring hindi pa sila nai-inspection o wala pang nagre-reklamo. Kaya hindi sila nahuhuli dahil wala namang nagre-reklamo doon sa pagtitinda sa nasabing lugar, nasabing Tianggian or sa palengke. Kaya hindi naman sila nahuhuli dahil walang inspection at walang nagre-reklamo. So yun po ang nagiging posibleng dahilan kung bakit may mga nagbebenta na tila sa palagay natin ay hindi nahuhuli. So pangatlo po, limitado ang bilang ng enforcement personnel. Kaya hindi lahat ng bentahan ay agad na susuri. So yun, maaari din ang magiging posibleng dahilan. Ngunit kung sincero ang Maritime Police, ang sabi nga nila, bagong Pilipinas na nga ika, at sinusunod lang nila yung batas ng 9147. Kung ganun, dapat nalalaman din nila yung mga Tianggian, yung mga bentahan sa mga lugar na nagbebenta ng walang kaukulang dokumento. Ngunit kung meron naman silang dokumento at meron ng pahintulot, may mga permit, ay it's better to them na ipagpatuloy nila yung bentahan sa Tianggian. So, yun ang magiging legal na pagtitinda. Kung ang magiging dahilan ay bilang ng mga enforcement personnel, ay nasa kanilang pagkukulang na po yan. Dahil di ba, ang sabi ko, pag may gustong huliin, pag mayroong paraan, ay mahuhuli. Pero kung maraming dahilan, ay hindi po yan mahuhuli. So, yun po ang nagiging posibleng dahilan kung bakit may mga nagbebenta na tila hindi nahuhuli. Pang-apat po, may mga pagkakataong may operation lamang kapag may nagsumbong o intelligence report. Ano ibig sabihin? Parang seasonal. Pag mayroong nagsumbong, ay saka lamang sasagawa ng mga operation ang mga Maritime Police kasi sila yung nakatoka rito sa paghuhuli ng mga illegal na trading or illegal na pagbentahan or illegal na bentahan. So, kapag may sumbong o intelligence, so kung pag may nagsusumbong, ay doon lamang sila nag-a-action. So, yun po ang nagiging ilang posibleng dahilan kung bakit may mga nagbebenta na tila hindi nahuhuli. Una-una, maaaring may mga permit at dokumento sila, ngunit hindi nila ito dinidisplay. Maaaring hindi sila na-inspection o wala pang reklamo laban sa kanila. Limitado ang bilang ng enforcement personnel, kaya hindi lahat ng bentahan ay agad na susuri. Dahil sa dami ba naman, ang lawak ba naman ng lugar natin, mula Luzon, Visayas, Mindanao, ay hindi naman yan lahat masusuri. So, pag may mga pagkakataong may operasyon lamang kapag may sumbong o intelligence report. Kung sa tingin mo, mga kahabi, ay may nagbebenta ng ibon na walang legal documents, maaari mo itong i-report sa DNR para ma-verify kung rehistrado ang mga ibon o ang mga nagbebenta. Kung sa tingin nyo, mga kahabi, yung nagtitinda ay illegal sa kanilang pagtitinda, ay pwede nyo pong i-report. Hindi yung sa social media lang tayo nagpo-post. Sabihin natin kung saang lugar, i-report natin sa Maritime Police, i-report natin sa DNR. Kung sa tingin niyo na wala silang dokumento na maibibigay sa pagbibili o sa pag-aabil ng mga exotic birds. So, kung hindi naman tumugon ang mga DNR at ang mga Maritime Police sa sumbong natin, ay wala na po sa atin yung pagkukulang. Nasa kanila na po yan. Hindi po ba? Pero ang advice ko rin sa mga kahabi natin na mas mainam kung unahin muna natin yung sarili nating ibunan, yung sarili nating
mga ibon na maparehistro sa DNR para isa na tayo na hindi nag-aalaga ng walang mga kaukulang dokumento. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding sa ating talakayan sa patungkol sa tiyanggian ng mga exotic birds, legal o illegal sa pagtitinda. So, merong tamang sagot na kung merong dokumento yung nagtitinda ay legal po yan. Ngunit kung walang mga dokumento na ibibigay sa bibili ay illegal po iyan. Ngayon, ang manghuhuli po niyan ay ang kawani ng DNR at ang Maritime Police. So kung gusto nating makatulong, ay pwede natin silang i-report. Dahil sabi nga, magiging posibleng dahilan ay yung bilang ng mga enforcement personnel. Ngayon, kung concerned din tayo at gusto natin makatulong, ay yung pagsumbong natin o yung pag-report natin ay makakatulong sa kanila. Pero, unahin muna natin yung sarili natin para ika nga nagsusumbong tayo pero yung sarili nating aviary, sarili nating ibunan ay hindi natin makunan ng permit. Hindi po ba? Baka bumalik lang din sa atin yung ang pagsusumbong natin na bakit sa iba nakikita natin pero yung sarili natin ay hindi natin napapansin. So yun mga kahabi, at shoutout din po sa mga kahabi natin na patuloy na sumusuporta, sa mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. Shoutout din, nais ko rin pong i-shoutout ating mga kahabi na si Danimar Espino Samson, shoutout po. Si Roy Panisal, shoutout po kahabi. Si Joshua Sanchez Jao Pau, shoutout po sa inyo. Antonio Montero, shoutout po kahabi. Si Jeter Fernandez, shoutout po kahabi. Si Fernando De Castro, Christian Garcia, shoutout po sa inyo. Abicare Fertility, shoutout po. Toby Road Tripper Rizal, shoutout po kahabi. Jeff Da Sayer, shoutout po. Eco, at last but not the least, Papa Chris Pet Transport Service, shoutout po sa inyo. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga tiyanggian ng exotic, sa mga nagtitinda, wag po nating i-judge na sila po ay lahat ay illegal. Meron din po mga nagtitinda sa tiyanggian na legal din naman ang kanilang pinagkakakitaan. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.